Kasabay niyon, naglakad si Jinwoo patungo sa tabi ng elder. Grand Villa Master, kumusta ang kondisyon ng Villa Master? Ang mukha ng matanda ay mapatla. Nanginginig ang kanyang boses, habang sumasagot. Masyadong malalim ang sugat, marami na siyang nawalang dugo. Natatakot ako na wala na siyang gaanong oras. Kailangan niya ng tulong ngayon din. Maya-maya lang, bumalik si Chung Maong na hinihingal. Aking Panginoon, dumating na ang dalawang dalaga ng Tang. Si Tang Halin ay nagsalita sa sandaling dumating siya. Young Master, ano ang kondisyon ng pasyente? Ang kanyang tingin ay agad na nahulog sa sugat, na patuloy pa ring dinadaluyan ng dugo. Sumagot siya, ang sugat ay malalim at ang pagdurugo ay hindi makontrol. Umaasa kami sa inyong dalawa. Isang sulyap lang sa pinsala ay sapat na. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang nagbibigay ng isang matalim at mapagpasyang utos. Maghanda ng isang malinis na silid para makapagsimula agad si Yao Ling. Pansamantala kung ice seal ang kanyang mga meridians dito bago natin siya ilipat sa loob. Tumango si Yao Ling. Huwag kang mag-alala, ate. Para sigurado, maghahanda rin ako ng isang antidote pill. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Jinwoo ay lumipat sa matanda. Tumitigas ang boses habang nagsisimulang magbigay ng sariling mga tagubilin. Ang usapin ng Grandmaster ay makakapaghintay. Ang apurahang bagay ngayon ay may pasok ang Master sa loob. Ang kanyang boses ay bakas ng matinding pagkabalisa. Kang Yaoling, umaasa kami sa iyo. Habang ang silhouette ni Lord Ming ay naglalaho sa likod ng pinto, itinikom niya ang kanyang mga kamay. Kung ganoon, kailangan ko po kayong abalahin, miss. Bahagyang tumango si Tang Halin. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kumilos siya. Kung ganoon, inaanyayahan ko kayong dalawa sa inner hall para magtsaa. Ngunit ang boses ni Min ay biglang pamunit sa hangin. Hindi maaari, si Hangjan. Nagsilbi siyang decoy para makatakas kami. At ngayon ay naglaho na siya ng walang bakas. Kailangan nating pumunta para iligtas siya ngayon din. Binal-ikan siya ni Jinwoo, ang tono ay nagiging kasing lamig ng yelo. Pumunta kayo ngayon. Itinatapon niyo lang ang inyong mga buhay. Natigilan siya sa pagtitig. Anong sinusubukan mong sabihin? Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso pa. Kung ang sitwasyon ay isang bagay na kaya talaga nating baligtarin, hindi natin kailangan ng magsisilbing pin sa simula pa lang. Ayusin mo ang sarili mo, at pag-isipan mo itong mabuti. Ang paglabas ngayon ay lilikha lamang ng mas maraming walang kwentang biktima. Sa halip na kumilos sa bug zone ng damdamin, kailangan nating panatilihin ang ating lakas at maghintay ng tamang oras para maghanda sa isang madugong pagtutuos. Iyan ang responsibilidad nating mga naiwang nakatayo. Sa kanyang mga salita, natahimik siya, lumulubog sa kanyang sariling iniisip. Ang elder sa tabi niya ay bahagyang tinapik ang kanyang balikat, inaaliw siya. Min, huwag mong hayaang kainin ka nito. Ang rebeldeng si Moak, sa kabila ng lahat ng kanyang kahangalan, hindi ako naniniwalang magagawa niya iyon dahil si Hangjan ay masyadong mahalagang alas para sa anumang negosasyon sa hinaharap. Kaya sa ngayon, magtiwala ka muna sa mga pagsasaayos ni Jinwoo. Tumango si Min ng malungkot. Opo, nauunawaan ko. Noon pa lang nagsalita si Jinwoo. Kayong dalawa ay dapat munang magpahinga at bawiin ang inyong lakas. Ang lahat ng iba pa ay makakapaghintay. Tumango ang elder. Sang-ayon ako. Ganoon na nga ang gawin. Makalipas ang mahabang sandali sa ibang silid, si Jinwoo ang unang nagsalita. Una, tungkol sa mga pinsala ng Master, ang mabuting balita ay ligtas na siya sa panganib. Hahayaan ko si Lady Halin na magbigay sa inyong dalawa ng mas detalyadong paliwanag. Si Tang Halin, na nakatayo sa tabi niya, ang nagpatuloy. Sa kabutihang palad, walang mga bakas ng anumang lason sa sugat. At bukod sa pisikal na trauma mula sa talam, wala sa kanyang mga vital points o internal organs ang nagtamo ng kritikal na pinsala. Kailangan niya lang magpahinga ng maigi. At hindi magtatagal bago siya ganap na makabawi. Sa mga salitang ito, sa wakas ay nakahinga si Min ng maluwag. Salamat sa langit. Itinikom ng elder ang kanyang mga kamay, ang boses ay puno ng pasasalamat. Ang pamilyang Shi ay uukit ng napakalaking utang na ito sa pamilyang Tang hanggang sa aming mga buto. Pagkatapos nyun, lahat sila ay naupo sa paligid ng mesa para sa isang war council. Diretso sa punto si Jinwoo. Kaya, magsimula na tayo. Moak, nakipagsabuatan siya sa Heaven-defying Palace para kumilos laban sa Master. Gusto ko ang buong kwento. Mula sa simula, ang mukha ng Grandmaster ay mabigat habang nagsisimulang magsalita. Nagsimula ito hindi pa matagal nung ang halimaw na si Moak,
ang timing ay kainahinala na, at naghahanda na akong magpadala ng mga tao para tugisin siya. Nang mismong gabing iyon, isang pangkat mula sa Heaven-defying Palace ang lumitaw kasama ang mga demonic cultivators at naglunsad ng sorpresang pagsalakay sa aming Shea Family Manor. Sa ngayon, natatakot ako na ang buong Shea Family Manor ay nilamon na ng apoy. Ganap na tayong nahulog sa mga kamay ng mga hayop na iyon. Nakatakas lang tayo dahil naramdaman ni Hangjan ang panganib ng maaga, ngunit may nakakita mismo sa kanilang sariling mga mata na ang una at ikalawang Young Masters ay kinuha mismo ni Moak. Nabulunan si Min, ang kanyang boses ay naging kakaibang bulong. Ang tanging swerte ay ang token na dala ng ating ama ay hindi pa nahuhulog sa kanilang mga kamay. Iyon ang master key para sa secret vault. Sumingit si Tang Halin, kumikitid ang mga mata. Gayunpaman, ang isang ambush na nakakasugat pero hindi tumatama sa vital point ay masyadong kakaiba. Tila ang tunay nilang layunin sa simula pa lang ay pahirapan siya para malaman ang lokasyon ng token. Dahil dito, si Jinwoo, na kanina patahimik, ay sa wakas ay nagsalita. Grandmaster, ano ang inyong susunod na hakbang? Siguradong hindi niyo planong maghintay na lang ng inyong katapusan. Nagngit-ngit ang matanda, ang puot ay kumikinang sa kanyang mga mata. Magpapadala ako ng tawag para sa saklolo sa lahat ng maaasahang puwersa. Sa sandaling matatag na ang aking mga pinsala, kailangan nating pagsamasamahin ang ating lakas para sa isang laban ng buhay o kamatayan upang mabawi ang aming vilya. Sa kanyang mga salita, hinampas ni Min ang kanyang mga kamay sa mesa at napatayo. Jinwoo, hindi mo ba ipapahiram ang iyong lakas sa amin? Tumingin lang siya, hinawakan ni Min ang kanyang dibdib, ang boses ay apurado. Ikaw ang pinakamagaling na martial artist ng aming vilya. Kung papayag kang lumaban, ang iyong kapangyarihan ay magiging isang hindi mapapantayang kalamangan. Sumagot siya sa isang tono na kasing lamig ng talam sa taglamig. At anong dahilan ng mayroon ako para lumaban? Natulala si Min, hindi maproseso ang kanyang mga salita. Anong sinabi mo? Nagpatuloy siya, ang boses ay ganap na walang emosyon. Matagal na akong umalis sa Thick Family Villa. Ang relasyon sa pagitan ng Villa at ng Ascension Martial Hall ay purong transaksyon sa negosyo na lamang ngayon. Ganap na kakaiba noong panahon ng Fund Bureau, ang Ascension Martial Hall ay hindi na bahagi ng pamilyang Shi. Pero ikaw ay anak ng aming ama. Paano mo nasasabi ang ganyang kawalang pusong mga salita? Nagbigay siya ng bahagyang nangungutyang ngiti. Oh, iyan, mahalaga lang iyan kapag may silbi ako, hindi ba? Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa kanya, isang malalim na pamumulan ng kahihiyan ang kumalat sa kanyang mukha habang bumubulong. Jinwoo, tiningnan siya ni Jinwoo ng diretso. Noong nakaraan, hindi ako kailangan ng vilya, at ngayon ay hindi ko kailangan ang vilya nyo. Ang katotohanang natuklasan at napigilan ng Ascension Martial Hall ang balak sa pagitan niyo at ng Heaven-defying Demon Palace ay sapat na para matupad ang aking obligasyon. At higit pa roon, sinubukan pa rin niyang makiusap. Iba ang panahong iyon, ngunit ang malalim na boses ng Grandmaster ang pumutol sa tensyon. Tama na, Milan. Binigyan niya ang kanyang apo ng isang matigas na tingin. Hindi mali si Jinwoo. Pagharap kay Jinwoo, lamambot ang kanyang tono. Ang natulungan mo na kami ng ganito. Jinwoo, may utang na loob na kami sa iyo na higit pa sa kaya naming bayaran. Pakiusap, umarte ka na parang hindi mo narinig ang mga sinabi ni Min. Uminom siya ng dahan-dahan ng tsaa bago itinaas ang kanyang mga mata upang harapin ang matanda. Hindi ko kailanman binalak itanggi ang aking sariling dugo. Siyempre, kung ang vilya ay handang iwanan ng lahat at manatili rito, ang pagtulong ay natural lamang. Ngunit hindi ako nangangahas na humiling ng higit pa. Masayang sinabi ng matanda, salamat, Jinwoo. Tumayo ang binata. Kung ganoon, dapat na kayong magpahinga. Kasunod yun, naglaho ang kanyang silhouette sa likod ng pinto habang lumalabas siya sa hall. Nagmamadaling sumunod sa kanya si Tang Halin. Pagkakita sa kanya, lumingon siya. Pantay ang boses. Halin, may kailangan ka ba? Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang boses ay halos isang bulong. Wala, gusto ko lang itanong kung nasaktan ka ba sa anumang paraan. Lumamig ang kanyang ekspresyon. Mabuti naman ako. Anong ipinapahiwatig mo? Mabilis siyang nagpaliwanag, kahit hindi ko alam ang buong kwento. Ang vilya na iyon ay tahanan ko pa rin. Doon ako ipinanganak. Hinarap niya ng diretso ang tingin nito. Ang kanyang sagot ay matalim at pinal. Maaaring ganoon nga, pero para sa akin, ang pagprotekta sa Martial Hall, hindi ako nasaktan. Bumalik ka na sa iyong silid at magpahinga.
Aalis tayo para sa Sichuan bukas. Makabubuting mag-ipon ka ng iyong lakas. Malambot siyang sumagot. Opo, nauunawaan ko. Kaya, dapat din kayong magpahinga ng maigi, proprietor. At dahil doon, tumalikod siya at naglakad palayo. Ngunit bigla, huminto ang kanyang mga hakbang. Isang pamilyar na presensya ang gumapang sa hangin, na naging dahilan upang kumunat ang kanyang noo sa pag-iisip. Nandito pa rin sila. Ano ang tunay nilang layunin dito? Kinabukasan, inihanda ng grupo ang kanilang sarili para sa paglalakbay. Sir, hihilingin po namin ang inyong pahintulot na makaalis. Biglang nagsalita si Tang Yaolan. Patawarin niyo po ako, sir, pero nais naming manatili rito upang alagaan ang pinuno ng Villa hanggang sa siya ay ganap na makabawi. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Sapat na ang isang araw. Ayon sa manggagamot, kailangan lang magpahinga ng pinuno at magiging mabuti na siya. Maaari na kayong umalis nang wala siya. Bigla itong nagsalita muli. Bago ako umalis, maaari ba akong gumawa ng isang munting kahilingan? Kumunat ang noo niya. Ano iyon? Isang bakas ng pagkamahiyain ang nagkulay sa kanyang mga salita. Sa susunod na ang tadhana ay muling magtagpo sa atin, nais ko po kayong tawaging kuya. Ayos lang po ba yun? At sana ay maaari nyo rin akong kausapin ng medyo casual. Nakatayo sa likuran nila, sina Pangnaan at Tang Halin ay natigilan sa pangahas na kahilingan ng kanilang kapatid. Ang mukha ni Pangnaan ay namula habang bigla niyang sinabi, kung ganoon, ako rin. Tatawagan din kitang kuya, napatawa si Jinwoo. Ang kanyang tugon ay masigla. Sige, huwag kayong mahiya, kayong dalawa. Umaasa lang ako na ang kahilingang ito ay para sa isang muling pagkikita ng mga buhay. Pakiusap, mag-ingat kayo. Nagliwanag ang mukha ni Yaolan, sumasagot. Gagawin po namin. Pagkatapos ay sabay na sumigaw ang dalawang magkapatid. Tiyak na magkikita tayong muli sa parehong oras sa ibang lugar. Ang mga taksil na kabataan ay nakatali ng mahigpit, nanginginig. Nang hindi makontrol habang timba-timbang nagyayelong tubig ang ibinubuhos sa kanila. Ang boses ni Moak ay puno ng kayabangan. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Kaya sabihin niyo sa akin, ano ang pakiramdam ng mamuhay na parang mga daga sa kanal sa ilalim ng food chain? Kayong mga walang kwentang uod. Ang mga mata ng mga lalaki ay naglalagablab sa puot habang nagsasalita sa likod ng nagngangalit na mga ngipin. Moak, ikaw na anak ng ahas kang gawin ito sa amin. Nawala na ang iyong katinuan. Casual na naglakad si Moak paarap. Hinublat niya ang isa sa mga lalaki sa buhok, hinahatak ang ulo nito pabalik, at lumapit upang umungol sa mukha nito. Mas mabuting huwag ka nang makialam dito. Kung ang matandang ito ay mawala ng pasensya, duda ako kung makakaalis ka pa rito ng buo. Humakbang paarap ang Iron General, ang kanyang malalim na boses ay umuugong sa isang malinaw na babala. Hayaan mo siyang mabuhay. Kapag ang ating dakilang plano ay tapos na, maaari na natin siyang ihatid palabas sa mundong ito. Huwag mong hayaang ang isang sandali ng emosyon ay maglagay sa panganib sa buong operasyon. Ibinaba ni Moak ang kanyang ulo. Opo, Panginoon. Ang inyong mga salita ay nakaukit sa aking kaluluwa. Nagpatuloy ang Iron General, mababa ang boses. Upang mabuksan ang lihim na treasury, ang personal na selyo ng master ay kailangan. Mali ba ako? Mabilis na sumang-ayon si Moak. Aking Panginoon, iyan ay ganap na tama. Nabalitaan ko rin po na ang anumang pagtatangkang pilitin ng Locke ay magiging sanhi ng ganap na pagsabog ng buong pasukan. Ang Iron General ay nahulog sa isang malalim na pag-iisip. Ang matandang master ng estate. Kasalukuyan siyang nasa Ascendant Martial Hall sa Hangua. Agad na sumagot si Moak. Opo, Panginoon. Doon nga po siya naruroon. Ang master ng hall na iyon, si Jinwoo, ay isang outcast mula sa isang mas mababang sangay. Gaya ko, mayroon din siyang malalim na hinanakit sa Chiyo family estate. Iyan ang dahilan kung bakit siya umalis upang gumawa ng sariling landas. Kailangan niyo lang magpadala ng sugo upang akitin siya. Sigurado akong sasama siya sa atin ng walang pag-aalinlangan. Kumunat ang noo ng Iron General. Walang oras na dapat aksayahin sa ganyang mga pakikipag-usap. Tila kailangan ko na siyang personal na bisitahin. Nag-utos siya, hindi na natin kailangan ang kanyang kooperasyon. Maghanda para sa pag-alis agad. Nagmadali si Moak na sumunod. Aasikasuhin ko po agad, Panginoon.